sa Diyos, nagpapuring ka, lugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos, ng Hallelujah. Magsaya pagkat nakita ang dakilang buhok. Tugtugin mga trumpeta pagkat nabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos, nagpapuring ka, lugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos, ng Hallelujah. Ng Hallelujah. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa lahat, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawalay sa inyo. Magandang gabi po sa ating lahat. Hapon na. Ang ating pagdiriwang ang bandang isang ito ay ialay natin para sa ating mga pangangailangan. Ating pasasalamat sa Panginoon, lalo na sa ating pangangailangan sa hanap buhay, sa ating pamilya, sa ating kalusugan. Hindi, isama natin mga malat mo sa buhay sa minsan ito na nasa kanilang mga tahanan. At gayon din ang mga kapatid na karamdaman at na nasa kanilang mga bahay at tahanan at sa mga pagmamahal. Sa minsan ito yung natin, pulubay ang ating patron na santo na nagdiwang ng kanyang kapistahan ngayon sa isang Isidro Labrador. Kapistahan na hindi natin ang kanyang panalangin gabay sa ating patuloy na paglalakbay bilang mananampalataya. Sa araw din ito ay narito ang relic, pilgrim relic ito ni St. Titus Brandsman. Si St. Titus Brandsman ang patron dito sa Pilipinas, sa province, sa Carmel province of St. Titus Brandsman. Siya ang tinatawag na titular saint, pangalan ng province. Sa ibang santo, siya ay naging santo 2 years ago, kahapon ang kanyang hapon na. Ngayon, ang kanyang anniversary ng canonization. 2 years ago ay canonize siya bilang santo sa Roma. At ngayon, relic galing sa Roma ay binigyan tayo sa Pilipinas at ginawa natin na pilgrim relic. So, technically ito ay bahagi ng pagdala, relic, official relic ni Titus Brandsman dito sa Pilipinas. Ito sa ngayon ang pinakahuling kanyang dinala ng komunidad. Kaya maaari tayong magdasal sa pamamagitan ni Titus sa ating pangangailangan, sa kagalingan, sa ating buhay ng pananampalataya. Siya po ay tinuturing na santo ng mga journalists sapagkat pinatay po siya dahil ayaw niyang nagsasabi siya ng katotohanan tungkol sa kapanahonan ng Rusya, kapanahonan ng giyera sa panahon ng Nazi. Dahil ayaw nang sundin ang mga utos ng Nazi, siya ay kinulong, lethal injection at sinulong. Siya po ay nilagay sa concentration camp at sinulong siya doon. Kaya siya ay naging santo ng simbahan dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Hilingin natin ang kanilang mga tulong sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo naging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaaral ko sa mga pamilyang Diyos, sa inyong mga kapatid, nalaba ako nagkasala. Sa ating kulang,
Kaya sinasama ko sa mga labirin sa lahat ng mga mayroong tulong at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, Panginoon, tawag mo kami. Panginoon, tawag mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ikaw ang may-ari sa kanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang kanyang umiiral sa sansilukon. Ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ng si Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang mga magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang buhay. At ang pagpatak ng una at huling ulan, dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat lalapit na ang pagdating ng Panginoon. Nasabi natin mapalad ang mga nagtatiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Diyos at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpakilalang mabuti at makabagin ang Panginoon. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang mga kasalanan at ipanalangin sa isa't isa upang kayo'y bumalik. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuloy. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang dinalangin na ang huwag umulan at sa loob ng 3 taon, 6 buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tulina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon. Mapalad ang taong hindi naaakit ninyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maging halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang tao ang laging adhika, pagtawanan lamang at magpamaki ng Diyos sa dahilan. Nagagalak siyang laging magsaliksik
Pag-asa sa Panginoon tuwing Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Kaliwan ang dahon laging nahulunga sa kapanahunan. At ang anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kapalad ang umaasa sa Panginoon tuwing Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Iba ang kawangis. Siya'y natatamay at naipapadpad kung hangin umiibig. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay papahamak. Kapalad ang umaasa sa Panginoon tuwing Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Samuel. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputol at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. Ang manatili sa akin at ako sa kanya ang siyang mamumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin at ay itatapon at matutuyo, gaya ng mga sanga. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hindi ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri namin ang Panginoon. May pagninilay po sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Una, ngayon po ay kapistahan San Isidro, Labrador. Kilala niyo ba si San Isidro? Kilala si San Isidro, maliban sa pangalan siya ng barangay, pangalan siya isa siyang sakat, tama, no? Siya ay isang sasakat. Binibigyan siya ng biyaya ng Diyos. No? Kung makikita niyo ang imahe ng San Isidro, palagi siyang may kasamang kalabaw at saka anghel, no? na nag-aararo, sapagkat sinasabi na ang presensya ng Diyos ay nariyan sa kanyang mga gawain. Bakit? Sapagkat bago magsimula sa mga gawain, si San Isidro ay nagdarasal. Nauna ang pagdarasal. Kaya sa bawat araw ng kanyang mga gawain sa araw-araw, ay nagdarasal muna siya at saka nakikita niya na napapadali ang kanyang mga gawain. Isang implikasyon nito, mga kapatid, na sa ating buhay, sa ating araw-araw na pamumuhay, magiging magaan kapag palagi natin kasama ang Diyos. Sa pamamagitan, halimbawa, ng ating panalangin, sa kanyang presensya,
Pag hindi natin naiisip ang Panginoon, maliit na bagay sa ating tahanan, nagmumurahan tayo, nagagalit tayo, parang ang bigat ng pakiramdam sa bahay. No? Maliit na pugasin, pinag-aawayan, nagagalit. No? So, ang nangyayari ay ang bigat ng bahay. No? Parang ang sarap lumabas na lang. Ngunit kapag si Kristo ay naiisip na sa bawat gawain, sa araw-araw, sa simula ng araw, naiisip na hindi natin iisipin na mabigat ang bawat gawain sapagkat naiisip natin si Kristo. No? Bakit kailangan magalit, kailangan magmura, kailangan pang-away, kailangan mawawala ang mga bagay na yun kapag naiisip natin si Kristo. Kaya, dadaan ang ating mga gawain. At sa ating pagdiriwang ng kapistahan sa Isidro, hindi natin sa Kanya ang biyaya na Kanya natanggap. No? Dahil bago siya magsimulang mag-araro, ng alas 5, alas 6, 2 hours prior to that, nagdarasal na siya. Ibig sabihin, mga around 3 o'clock or 2 o'clock in the morning, nagdarasal na siya. Tayo, patulog pa lang. May nanonood ng YouTube, naglalaro ng ML, hindi kaya ay nanonood na movie. Siya nagdarasal na para sa buong araw at nagpapagalitin. Hilingin natin sa Kanya na sana magkaroon tayo ng biyaya, hiyas, ng pagkamadasalin sa ating Panginoon. Ang nagpasanto kay San Isidro, hindi dahil mabait lang siya, kundi dahil inilalagay niya sa unahan sa kanyang buhay si Kristo. Pangalawa, hilingin natin kay Titus Bransmano ang ating kalakasan ng loob. Dahil ang ginawa ni San Titus Bransmano ay nilabanan niya ang maling mga bagay at kahirapan sa kanyang kapanahunan sa pamamagitan ng mga pangyayaring sa lipunan. Alam natin ang ating buhay, kaya kung darasal tayo sa umaga, pagdating ng buong araw, mahirap. Kailangan magtrabaho, minsan walang trabaho, minsan kulang ang kinikita. No? Nandoon yung kahirapan. Ngunit kapag tayo ay humiling sa Panginoon sa tulong ni Titus Bransma, may papahayag natin sa Diyos ang tunay na buhay. At may papahayag natin ang buhay na maging matapang sa pagharap sa araw-araw at mapangyayari lamang ang kadaanan ng pakiramdam kapag ating isinasabuhay ang kalooban ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, ang tanging paraan ng ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang panalangin, constant prayer, palagi ang pagdarasal sa Kanya kahit anuman ang kalagayan ng ating buhay. Kaya sa araw-araw, magdasal tayo mula umaga, magdasal tayo hanggang sa ating pagtulog. Upang tayo ay biyayaan sa habang buhay ng ating Panginoon Jesus. Amen. Sa tayo ang lahat, isahin natin ang panalangin ng bayan. Habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit pabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao o isang Kristo na hindi nagnanais na may maligaw na labas. Sa mga dalangin at itutugon, Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang Diyos ng Kristiyano na may subalataya sa pag-ibig ng Diyos at makapagtagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastor. Panalangin tayo sa Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan na may maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa mga paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Panalangin tayo sa Panginoon. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap ng maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Panalangin tayo sa Panginoon. Ang mga matatanda, mga nangungulila, may mga kapansanan, at may sakit naway magtiwala sa Diyos na napalakas sa kanila ang pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Ang mga yumao
Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming nanalangin. Buting Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Sa itong lahat, ang natin ng Kristo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang pag-ahal, tulad at Diyos na mga kapatid. Pagkakinawa ng Panginoon itong pag-aayos sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya, kalamalan sa anak, kapangalan at sa bawang sa kamay niya. Ama namin lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aanin ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa pag-ulan at pag-araw ay siya nawang maging pagkain at inumin sa amin ay nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Taas sa Diyos sa inyong puso at luha. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ipasalamatan. Ang naming mga pangyarihan, tunay nga marapat ito ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan sa pamamagitan ng anak mong si Yesu Cristo. Kami naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi na pananalig sa iyo ay nagaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang upay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, sana sa kaitaasan. Ang malaming banal, ikaw abutan ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin ng banal, ang kaluwag nito, upang para siya ng maging katawan at dugo ng aming Panginoon Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na naging mundo, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ko niya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa ngayong mga lagay at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo.
Ngayon ginawa nung matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga lagay at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hinutipang. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpili natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong lahat. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahan nga mo ang iyong simbahang laganap sa bumi. Puspusin mo kami sa ibig. Sa ni Francisco naming Santo Papa at ni Roberto na aming obispo at ng tanang kaparihan, mga religyoso at religyosa at ng sambayanan ito na sa iyo ay nananalangin. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlayo na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Iyo din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kalagayan. Awaan mo at pagkakatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay sana mahal na Birhen Maria, ang ina ng Diyos, ang San Jose at kanyang kabiyak ng puso, ay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Isidro Labrador at ni San Tito Garisma, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagtutuloy sa ikararaw sa pamagitan ng anak ang Panginoon Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa-salamat. Amen. Sa pagbibiling ng mga kagagaling na ito sa tulong ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ayaw natin ng lakas. Ama namin, sumasalangit ka sa maging ng alam mo, sa amin ang halayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para magdasal. Bigyan mo kami ngayon ng aming kahanin sa araw-araw, at tawagan mo kami sa aming mga sala, para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami kaintos sa puso at kayang-yang mo kami sa mga. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng sama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang ang pinananabitan, ang nakilang araw ng pagpapayag, ng pagpapaligtas namin sa Jesus. Sapagkat sa iyo ang ariyan, ang pamilya, ang kaparihan, ang pagkakailangan. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa iyo. Ang ating kapayapaan ay binibigay ko sa iyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa-salamat. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa iyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigay ng tayo ng kapayapaan sa Diyos. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyahan sa kanyang Panginoon, ang iyong kapalaran na magpatuloy sa iyo, hindi sa isang salita mo lamang ay gagalinta.
Sa lupa, sumigal kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ang lupa. Jesu Panis Vite Donum Patris, Jesu Fons Vite Aquae, Cibus et votus noster, Cibus et votus noster, ad Domum Dei. Jesus, good divine, be our strength each day. Though we don't tire as we weakness to your love and care. To those in greater need, who near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Jesu Panis Vite Donum Patris, Jesu Fons Vite Aquae, Cibus et votus noster, Cibus et votus noster, initidere ad Domum Let us pray. Ama namin magmamahal, pasalamat namin ito ang aming pasasalo-salo sa tanim at ani ng mga magsasaka katulad ni San Isidro na iyong inilarangan. Ang kanyang malasakit na paglikuran at ang kapwa ay siya nawang uwiran sa aming pagsisikap na hatinan ang lahat ng iyong bigay nakakanin sa araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. After na misa, meron pong veneration. Bless kayo sa pamamagitan ng relic kay Yesu Cristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng mga Panginoon ng Diyos sa ngayon ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating ganang misa, mayo kayong pagpalain. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng luwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat.
Please complete that.